Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mga negosyanteng Muslim sa laog kan syudad Canaga, igwanin pakiulay ngunyan sa City Hall. Mga parauman na minatangkuro sa organic farming system, plano nga padakulaon pa kan Departamento kan Agrikultura. Sarong miyembro kada New People's Army na nairido sa engkwentro kada Philippine Army na isalbar kada tropa kan Army. Apat na establishmento sa Bicol binisto sa ikatartent gawad kaligtasan na asin na kalusugan. Sa headlines pa kan mga barata sa lado lokal. Cell site o construction kanda cell site dyan sa barangay kanda Kararayan na pinagapapundo kanda City Engineers Office. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Road accident sa Tulaykan Kararayan na kanda magkapirang motorista padagos na naire-record ngunyan. Sa iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. MNWD igwana ni na nasampulan na nagagamit kan illegal na booster pump. Protected area sa Mount Isarog, Kalbo na. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Mga tugang liwata, marhay na aga po. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinagbisto kan Department of Labor Employment dula an apat na mga establishmento gikan sa Bicol Region sa ikatartent gawad kaligtasan asin man kalusugan na JKK na gidibukan na nagatalikod na aldawa sa Radisson na Blue Hotel duman sa siyudad kan na Cebu. Anasambit na nga onra ada may katuyuhan na bistohon ana grabing kontribusyon kana mga kumpanya sa pagtauning importansya sa kaligtasan asin man kalusugan kana mga trabahador sering man pagdanay kan digtas na lugar sa sendang trabaho. Ana EP Renewables nakaresibik kan National Gold Award sa industry category. Mantang tinawan man kan National Silver Award ana Philippine Gold Processing and Refining Corporation asin ana Quantrex Enterprises Incorporated sa kaparihong kategorya. Mientras na ana palayaman na yun ni Joe Edgar and
tinauan nin onra kan National Bronze Award sa Micro Enterprise category. Ang gawad kaligtasan at kalusugan sarong pambansang onra kan Department of Labor and Employment na pinagsisilibrara sa kada ikaduang taon tanganing inkaminaron ang mga organisasyon na voluntaryong nagpapasunod kan mga programa para sa kaligtasan asin man salud asin kapalibutan sa pagikan mga inisyatibong ini o batong mas pang mapalangkaw ang produktibidad, maiwasan ang aksidente asin maging modelo para sa iba pang mga industriya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpartisipar ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office Regional Office No. 5 sa ginibong shelter cluster meeting kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kana nagtalikod na aldaw kan Martes na kung sain digdi pig tratar an presenting lakdang para sa pamilyang naapektaran kan Bagyong Christine asin man super typhoon na si Pipito, partikular na ang pagdul nin tabang sa mga nawaranin mga istaran nagkaigwanin matinding distruso sa sindang mga residensya bilang panginot na hinsya kan shelter cluster pig pasabot kan Department of Human Settlement and Urban Development at mapadapit sa mga naidol nindang mga tabang para man sa mga nadistroso. Nagtauman ang DSWD Bicol nin mga updates sa mga biktima kan kasulo sa riyon asin pig pahayag na ibali sa Shelter Assistance Program kan DSWD liwat na nangapudan ang sinambit ng ahensya sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpasa nin tamang report sa parte mismo kan Disaster Response Operation Monitoring and Information Center. Sa kasuwaya na sesyon nakipag-ulay man ang DSWD Bicol asin the Office of Civil Defense sa mga international organization arukan USAID, IOM asin CRS tangani man narigdi panuan ang mga kakulangan sa lado kan shelter response, water sanitation, hygiene sa pagduhol nin mga hygiene kits, malinig na tubig asin man cash assistance padagos ang paghinguang unyan kan DSWD sa Kabikulan tanganing siguraduhon na mas marikas asin maray ang pagdeliver kan mga serbisyo sa mga apektado kanasambit ng kalamidad. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office No. 5, nagpartisipar sa pinagapod na Commission on Audit Kuwa Entrance Briefing para man sa Fiscal Year 2024. Iyan kasudma anasambit ng aktibidad ginibo sa parte mismo kanda PRO5 Conference Room Camp Brigadier General Simeon E. Ola duman sa probinsya kan Albay ang kuwa entrance briefing saro sa importanteng lakdang tanganing masiguro ang transparency, accountability sa gabus na mga operasyon asin mga programa kan Police Regional Office No. 5 sa paagi kaniya na urulayan ang mga plano asin na objeto sa lado kan audit na kung sain mas lalong mapakaraya ada pagtataon ning pamamahala sa lado kan na nasambit ng organisasyon. Pinagpatunayan ni Police Brigadier General Dizon ang sa iyang dedikasyon asin tibay sa pagpapadalagan asin sa sinseridad na pagsunod sa mga
programa kan Commission on Audit an sa iyang aktibong pagpartisipar patunay kan objeto kan PRO5 na digdi mas pang mapag kusog an serbisyong namamatian kan kada mga namamanwaan digdi sa Bicol Region, partikular na sa pagpapasudod kan maray na bulos kan pas e orden. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lalaki anda gadada matapos man na tagaon asin saksakun kan sa iyang bayaw. Dead on the spot ang sarong 39 anyos na lalaki matapos na tagaon asin saksakon mismo kan sa iyang bayaw alas 5 nin pagkahapon kanda sudma duman sa harong kaniya asin nangyari sa barangay kanda Lumbang, Pilar, Sorsogon sa payag ni Police Captain Brian C. Bia, officer in charge kan Pilar Municipal Police Station, pasiring subot ang biktima sa harong kanda suspect na sa iyang bayaw kung sa nagkaigwa nin diskusyon ang duwa kanda mailing kan suspect na may daranin sundang ang biktima kinuha kani ang sa iya man tago-tagong sundang asin na ginabit sa pananaga kana nasambit ng biktima asin na pagsasaksak ang biktima anda naisugod pa manda sa hospital alagad alas 7 ni na pagkabanggikan ini ang bawian ni na buhay anasambit ng suspect and tulos man nadadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP asin nabawi digdi iyo an ginamit na sundang sa pananaga asin pananaksaka sa nasambit ng biktima. Nagluluwas sa investigasyon kan Pilar Municipal Police Station nahaloy na pala na igwan hindi pagkakairintindihan sa pagultanan kan magbayaw na biktima asin suspect na nagaresulta sa makateretristing krimen. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paglangkaw kan bilang kan mga nagpapabunong orega sa Naga City, Abatwa, pinaglalauman ngunya na paabuton na holiday season. Boyet Paderes sa detalye. Inaasahan ng Union kan City District Abatwa sa siyudad ang pagdakol kan bilang kan mga nagpapakatay ng orig asin paglangkaw pan produksyon kain sa merkado. Ngunit na Disyembre huli sa wala toong handaan. Sigun kay City District Abatwa Head Anselmo Manyo para maabisuhan ang publiko maging ang mga livestock owners. Nagbibisita sila sa mga ini para dahil magluwag bilang sa mismong aldaw antes kan kapaskuhan. Sa presente, bagaman mayo pang datos sa obserbaran kan opisina ang pagbuba mga kan supply ng karne sa mga merkado publiko sa syudad asin pagtarain na banwa ano di sa dinadara ang karne sa ibang lugar na mas dakul ang demand. Alagal piglinaw ni Manyo na basta ang produksyon kan Abatwa sa daily average rate na kaipuhan kan syudad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga parauma napadagos na nagtatangkuro sa organic agriculture target na mas pang mapadakul kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Puon kan maging batas kan 2021 ang Republic Act number 11511 o anda pinagaapod na Organic Agriculture Law. Dai na subuot nagpauri ang kabikulan sa pag-inkaminar sa mga organic agriculture practitioner na pa-certify sa Participatory Guarantee System kan Departamento kan Agrikultura o Agricultural Training Institute. Basado yan ki Justin Rose Cano Tubig, Development Officer 2, asin Organic Agricultural Focal Person kan opisina kan DE Regional Office number 5. Dua sa mga ini ang PGS accredited organic certifying body o may kakayahan na
imbestigar sa kapariyong organic agriculture practitioner para i-certify ang mga ni ang mga PGS certified organic agriculture and nag-agi sa training bago i-certify. Pagkatapos kan certification para sa saindang accreditation, target nun yan kan Departamento kan Agrikultura na mas pang mapaiwas ang mga organic agriculture practitioner sa Riyon Bicol. Kaya kinag-iingkaminar ninda ang mga parauma na porbaran ang organikong pag-uuma. Magpasiring sa opisina kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol, partikular na dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur, tanganing mas pang matukduan sa paggamit kan organikong pag-uuma. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong babayadan sa e-bike sa laog kan siyudad Canaga, bakong paborable sa nagkapira nga mga maikad sa diri. Daryl Banyas sa detalye. Bakong paborable at nagreklamo nagkapirang e-bike owner digdi sa siyudad Dinaga matapos na ipiglangkaw sa 500 pesos ang babayadan na dating 175 pesos na. Paliwanag ni Boboy Hernandez, Naga City Bicycle Board, ibigbase sa ordinansa ang paglangkaw kan rehistro bilang kahagadan na dapat may plate number na ang mga e-bike igdi sa syudad na 300 pesos ang charge, 75 pesos man sa registration, 45 pesos sa ID card, 50 man sa permit, as in 30 pesos sa sticker. Pwede sa proteksyon na ini, mawag kayo ning mapadali ang paghanap sa sarong nga may sadiri, lalo na kung ma-aksidente o nagabargar ini sa late trapiko. Naging basihan kaya ito ang sarong insidente kan sarong e-bike owner matapos ining magbalgar alagad pigsabi na siya nasa tama at naging dipisil hanapon, ninulit ang mayo man ining plate number. Dinagdagpakan opisyal na kung dahil man da kaya maparehistro, mas magiging mainit sinda sa late trapiko na ang iba, not nang nagparehistro. Naglangkaw man ang mga nagbabalgar na nasa 18 na ang numero kaini sa mga e-bike owners na pirming nimuli man da ini sa illegal parking, overloading, o imbes duwas na ang lunad, sige gibuda ang tulo na gamit sa trabaho o paghatod na liwat man na bawal na gibuhon na pampasaherong bihikulo. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga negosyanteng Muslim sa laog kan na siyudad Canaga may pakiulay ngunyan sa lokal na gobyerno kan Naga urog na kay Mayor Nelson Ligacion. Problemado pa man kaya ang mga negosyanteng mga Muslim sa laog Canaga ninhuli sagkod ngunyan. Dai pa sinda nakakabalik sa dati nindang mga pwesto na pinagbaha kanda Bagyong Christine kausa para madistroso anda kadaklan sa indang mga paninda. Anda ginibukan mga Muslim para maski purpano makapagatinda sinda sa bangkita sinda nagtsatsaga na magpwesto na minsan na sisitakan mga autoridad ninuli kanda bawal subot ini. Sa pahayag mismo ni Mike Mustafa, anda pamayukan Muslim Community Affairs Office asin sinasabing nag-abot haros sa 5 milyones pesos ang gabus na mga gamit asin paninda na nadistruso kanda raot ni na panahon sa mga pagiriba kaninga mga Muslim na nakapwesto sa nagkapirang malls digdi sa laog kan siyudad Canaga. Hagad ninda Mustafa na sana digdi papwiston mo na sinda kanda lokal na gobyerno kan siyudad kan na Naga sa paagi ni Nelson Ligacion bilang alkalde sa mga plaza na kung saan ang mga paninda ninda anda makalatag maski pa igwa subot sinda nga maibibinta asin iyan anda pangtustus ninda sa oral daw na gamit kan sa indang pamilya. So buot digdi pinagpahayag ka na sambit ng opisyal na makikiulay sinda kay Mayor Nelson Ligacion tanganing tugutan sinda alagad
igwa ni nagkapira nga mga miyembros kan konseyo kan naga na nagsasabi bawal na sambit na nga bagay. Asin na anda plaza day pwedeng tindahan ninuli tayan igwa nin batas na an plaza beyond commerce of man. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga magurang pinatanidan kan pulis na iyuan maninimbag o mananagot sa mga aki na nagagamit nin buga. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinatanidan kan PNP ang mga magurang na igwanin mga aki na nagagamit nin buga na konsen ini subot na bawal ning hulita posibleng makadisgrasya ang mga magurang subot lalo na kon mga minor de edad an may kagibo kay ni an maninimpag oras na maka-aksidente ni sa paggamit kan buga kung kaya ngunyan palang subot kay puhan na an magurang iyo an magasaway sa indang mga aki asin ditugutan na maggamit din buga na paputok sa ngunya na paputo nin Pasko asin bagong taon. Kagibo ang may liability ang magurang. Magurang po ang sisingilon kung anuman ang aksidente na maging kausa sa kansaindang aki. As in, sa parte man kang biktima, makahirak lalo kung kasi pwedeng maputulan ng kamot, pwedeng maputulan ng muro, mutilation, pwedeng tama ng mata, mabuta. So, bako lang po ining injury na nagrarahay, kundi dadarahon ini kang biktima hanggang sa iyang pagdakula, ang sa iyang pagurang. And isa ro po yan sa mahigot na sa tuyang pinagbabawal. Dawa po ining mga firecrackers, igwa lang po kitang specific na lugar kung saan pwede kita magpaputok. Pero iyan po, pag nagse-celebrate na kita ning Pasko as in bagong taon. Partiyan ka naging pahayag ni Robert Aguilion ang tagapagtaram kan PNP Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, unprotected area sa itaas kan Isarug, Janda, sakop kan siyudad Kanaga, intero ng nakakalbu, nanotara na unprotected area kan Mount Isarug na sakop kan siyudad Kanaga, and intero ng nakakalbu ninuli man kan mga illegal na pagputol nin mga kahoy sa nasambit ng kabukidan, sering man kan maluyang pag-implementar kan lay na dapat protektado ana parte kan Mount Isarug. Sigun mismo sa mga barangay forest guard na yaon dyan nagbabantay, dapat subuot magkaigwanan nin reforestation sa nasambit ng lugar na kung saan na protektado kanda Mount Isarug anda liwat na pagpapadakul nin mga puunin kahoy sa nasambit ng lugar ninuli ni anda mapugol sa paguras o paghuros kan na tubig gikan sa taas pasiring sa kasentruan kan na siyudad Kanaga, marumrumduman na makusug na sulug asin na darakulauna na mga truso anagurus gikan sa parte mismo kan Mount Isarug pasiring sa babang parte kan Naga anamatian kan siyudad durante kan bagyong Christine na nagresulta tanganing digdi iyuman an makaapiktar sa bulos kan tubig na nagresulta kana pagkakaigwapa ni na baha asin dakul na buhay an binawian sa siyudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, ana SWMO Solid Waste Management Office dakulang pundo ang kinakaipuan para sa dugang na mga kagamitan kan opisina kan local government unit sa laog kan Naga da isigurado ko na maitatawan na kadagdagan na kaagadahan kan opisina kan Solid Waste Management Office para sa taon na 2025 igwang prosopuesto nga 88,321,687 pesos na pundo
ang Solid Waste Management Office SWMO. Alagad kulang subot ini sigunda sa SWMO ninulita kina kay Puan Maninda na magbakal ni na mga panibagong mga heavy equipments ninulita naging leksyon na subuot sa opisina ang nangyari kan na Bagyong Christina kung sain kulang na maray an sa indang heavy equipment. Sering man naghagad pa na madagdagan ang pundo kan SWMO para man sa general services para sa dugang na sweldo kan mga tauhan kan na nasambit ng opisina. Urog na tamayong overtime pay an mga ini dawa 10 oras na sinda na nagtatrabaho. An kagadan ngunyan kan SWMO na mga heavy equipment iyo an apat na bagong dump trucks, payloader, asin man excavator na sangunyan mayong payloader an SWMO asin saro sanaan na excavator iyo ang gamit sa landfill asin maabot sa 5 taon nang piggagamit. Sering man hagad maninda na magkaigwan ng generator set asin landfill ninhuli man ta pagmayong kuryente nakatingga man ang sindang trabaho. Sangunyan pig dadangog pa sa na ini kan lokal na gobyerno asin pighihiling pa kung matatawan sinda nindugang na pundo para sa nasambit na mga kaipuan na mga ekipay kan SWMO. Mayo pa ning kasimbagan ngunyan an opisina kan budget office kan naga pati ang sangguniang panglunsod sering man ang opisina ni Mayor Nelson Ligacion. Sa iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, anda MNWD anda may nasampulan na sa mga nagagamit nin illegal booster pump. Pinagkumpirmar iyan ni Chapi de la Cruz, ang tagapagtaram kan Metropolitan Naga Water District MNWD na may mga nasampulan na sinda kada pagdakop kan mga konsumidores na igwanin illegal na koneksyon kan pinagaapod na booster pumps. Sigun ki de la Cruz, bago pa man nagpaluwas kan kasuguan and City Hall may napadaran na sindang assignment implementing order na 1,258 na mga konsumidores. Gabos ini komersyo, industriya, asin residensya. Sa 1,258 may napadara na sindang 253 ni notice of violation. 25 digdi ana napadara naman ni notice of disconnection asin 5 digdi ana naputulan asin natatada pang 20 nakatalaan ng putulan ngunya na simana. Padagos man ang pagirumdum ngunyan kan MNWD na pwede ang illegal na koneksyon kan booster pump ninhuli ta nakakaapiktar ini sa dalagan kan bulos kan tubig sa ibang mga konsumidores. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang kampanya ngunyan kan Philippine National Police o PNP Bicol sa pag-abot sa crime prevention sa intirong Kabikulan, kabali sa ipinagpapasunod na mga programa kan PNP para man sa crime prevention. Iyo anda presensya kan mga pulis sa lado kan tahaw asin kilid kan tinampo sa mga malls asin mga matataong mga lugar. An crimes against property asin crimes against person. Sa crimes against property iyo an theft, biktima kan online, cybercrime, katabang aniba pang mga ahensya, kabali na and media sa nasambit ng kampanya sa pagkakaigwa kan pinagaapod na crime prevention na kung sain iyo ang tinututukan ngunyan kan liderato kan Philippine National Police. Uya si Direktor Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Sir, yun po ang napigiinot ha. So, presensya kan pulis sa
tinampo sa places of convergence, iyo po ang crime prevention ta. Ngunyan, so mga pig-imbestigaran tang krimen, kadaklan po big sir, so crimes against property and crimes against person. Crimes against property, so mga theft, so mga kaiba na po dyan sir, so mga na nawawaraan sa paagikan online, so sa cybercrime. Kaya ito po sir ang pigpupukus ta, katabang tapuan na mga amiga sa media na bantayan po ang sa tuyang palibot po pag tugutan na may mangyayaring arutan sa tuyang mga natasakupan po. Artiyan ken mga pahayag ni Police Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Mientras tanto, paragos ang kampanya ngunyan kan Philippine National Police o PNP sa iklip orog na sa balik loob program para inkaminaron ang mga rebelde orog na ang Philippine National Police na magkaigwanan ni surrendere o pag-surrender para digditang kuroso na ang mga programa na inilalatag kan gobyerno sa balik loob programa. Uli kada masigasig na mga programang ini kada PNP asinman kan Puwersa Armada kan Pilipinas o Philippine Army dakul ngunyan na mga rebelde o miyembro kan New People's Army ana napipirita na magbaba asinda isurrender an sa indang mga armas ini tanganing maging matrangkilo naman an sa indang pamumuhay asin makaibanan an sa indang mga pamilya na daina subuot nagpaparatago asin na nagdudulag sa mga autoridad. Dagdag pa man ni Police Brigadier General Dizon na kinakaipuan na sanang magigos para dai magutom dakul na mga trabaho bakong arog kan sinda naglalaban sa lado kan gobyerno sigyan dulag asin sigyan tago. Saro pa dyan nagluya naman subuot an suporta kan masa sa mga rebelde na iyo an minasumbong sa mga autoridad kan presensya kan mga armadong grupo. Uya si Direktor Police Brigadier General Andrew P. Dizon kan PNP Bicol. Iyo po sir, kung i-remind ta po ang mga naghinanyog sa tuya niya na aga sa Junel, ang anatomy po kang crime is opportunity, motive, and instrumentation. Pag wala po kan sa tulo na iyan, dahil po kikrimen na mangyayari. Mo yan sabihon, pag may oportunidad, may mabibiktima, at siya may muyang mag-take advantage, iyo po, may krimen na mangyayari siya. So, kung kita po alerto, kung kita po dahil nagtataok yung oportunidad sa maraot abuot, dahil po yan kay magigibo po, sir. Kaya ba po yan sa pagtarabangan kan komunidad po, sir. Iyo po, Sir Junel, ang pulis po bagasaro sa mga all-around na serbisyo, napaka-versatile, gabos na aktibidad sa komunidad, nyaon siya para tawang kisiguridad, gabos na kalamidad, nyaon po siya para magtao ki tabang. So, iyo po ang piga papamatit sa tuyang mga kababan na ang pulis po ninda permi po ka apin, permi ka surog, permi ka tabang po ninda. Mientras tanto, dagdag pa ni Dizon na kung mayo subot anda tulong bagay na kung sain nakakakomiter nin krimen aaro kan opportunity, motive, asin man ana instrumentation kung mayo subot ang tulong ini sigurado na mayo maning krimen na mangyayari sa kapalibutan partikular na sa manlaydlay na mga lugar kan Bicol. Nangyayari ang krimen kung igwanin na oportunidad asin igwanin mga mabibiktima ang sarong gustong magibo ng krimen kaya igwana nin mga nangyayari. Uya pa ang partikan mga pahayag ni Direktor Police Brigadier General Dizon kan Bicol PNP. Sir Junel, magayunon po yan hapot mo. Muya kumumambo talaga yan na ipaabot sa tuyang mga kababayan digdi sa Bicol, sa mga naghinanyog na mga padagos po ang pagbalik loob kan sa tuyang mga tugang na nag-alsa laban sa gobyerno. Sa nahiling na po ninda sir, so tunay na kaulugan kan buhay na so dahil na nagtatago, dahil na kidalagan,
Takon ano yun lang sa kahiwasan, sir, maghigos lang, magbanat kibuto, dahil po magugutom, tada ko lang oportunidad na trabaho. So, duman, sige nindang dulag, sige ang tago, bata, sige man ang advance kan teknolohiya kan mga otoridad, masusukol at masusukol, madidetect sinda, na nagluya na po, susuporta kan masa, gabos naman po, habo na sa inda, habo ng mabiktima pa, habo ng pag-export pa sa inda, kaya pigtuturo na ninda sa mga otoridad kunhain. Kaya kung mapapansin po nindo, sir, so mga dahil nagsusuko, naiinkwentro po na nauli sa kung bako hospital o kung bako sugatan, gadan. So, iyo po man talaga ang kahilat ng kaan. So, ini pong panahon mo niyan, magpapasko, masiram po na kapiling tahan mga mahal sa buhay na dahil kita kipigtataguan, nasa kahiwasan kita, at then mamamatian ta. So, pagkamuot sa bilog na pamilya po, dahil kita dudulagan, dahil kita pigkakatakutan. So, iyo po, sir, ano mo yan kung ipaabot mo yan na aga? Artiyan kan mga pahayag pa ni Police Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Ato kang iyanan ka tiripunan kan mga barata sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin barata dyan sa Engineering Department yaon dyan si Sir Stephen Pabis, mga tugang ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.